Iblis yakdhib wa yattahim wa huma la yastajiban. Ngayon, anong sinabi ni Iblis? Anong ginamit niyang panglilinlang? Sinabi niya, wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Sinabi niya, alam niyo ba, kaya bawal sa inyo ang kahoy na yan, punong kahoy na yan, kasi pag kinain niyo yan, mananatili kayo sa paraiso. Kaya pinagbawal sa inyo yan ng inyong Panginoon, wa ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajara illa an takuna malakain. Kasi pag kinain niyo yan, magiging malaika kayo, magiging angel kayo, magiging anghel, at mananatili kayo sa paraiso. Wa takuna minal khalidin, at mananatili kayo sa paraiso. Subhanallah. Ang pinuntirya ni Iblis, yung gariza ng isang tao. Ano yung gariza? Yung natural na pagmamahal sa forever. Pag ikaw ang tao, nagkaroon siya ng comfort zone sa kanyang lugar, hindi mo siya maangkat dyan. Gagawin niyang lahat para protektahan, hindi siya makaalis. Katulad ng pagkakaroon ng posisyon, pagiging gobernador, pagiging mayor. Gagawin niyang lahat para hindi matanggal, para manatili siya sa posisyon. Hubbut tamalluk. Kumbaga, pananatili sa isang bagay na gusto niya. So, yun ang pinuntirya ni Iblis. Yung kahinaan ng isang tao. Pag kinain nyo yan, mananatili kayo dito. Sabi niya. Pero pag hindi nyo kinain, makakaalis kayo dito. Sayang. Antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Fadallahuma bighurur. Nilinglan sila ni Iblis. Bighurur. Ng mga kasinungalingan. Qala ya Adam, ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Isa pang sinabi niya, o Adam, gusto mo bang ituro ko sa iyo yung tinatawag na syajaratul khuld? Yung puno, paano sabihin yun? Puno ng pang forever, pang kailanman. Tinawag na itong syajaratul khuld, puno ng pang kailanman. Ibig sabihin, pag hindi mo yan kinain, mawawala ka dito. Pag kinain mo yan, magiging forever ka na sa paraiso. So, kailangan mong kainin yan. Nakuha niyo yung panilinlang? Wa mulkin la yabla. At pag kinain mo yan, magkakaroon ka ng kaharian na hindi mawawala. Steady. Pang forever na kapangyarihan. So, sino hindi makukonvince dyan? Diba? Pero, dahil malakas ang iman ng dalawa, hindi sila nakalimot sa utos sa kanila ni Allah, hindi sila natinag. Hindi sila naniwala doon sa sinasabi ni Iblis. Pero, nung hindi nagtagumpay si Iblis, pumunta siya sa pinakamataas na level ng panlilinlang. Ano yun? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Siya ay sumumpa kay Allah. Desperado na siyang iligaw yung dalawa eh. Wa qasamahuma, siya ay sumumpa kay Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Katotohanan, ako ay nagbibigay lang ng payo sa inyo. Hindi to kasinungalingan, kasama. So pag sumumpa isang tao, parang maniniwala ka na. Diba? Ito sa paraiso ito eh. Diba? Pag isang tao sumumpa sa'yo, wallahi ladim, totoo yung sinasabi ko. Diba? Parang makukonvince ka eh. Lalo na pag kilala mo, may trust ka sa isang tao, pinagtitiwala mo, sumumpa siya. So doon na naniwala yung dalawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. At pagkatapos, falamma dhaqa ash-shajara, so sinabi ni Allah, walaqad ahidna ila Adam, katotohanan kami ay nakipag-usap kay Adam, nakipagkasundo na sila ay hindi lalapit doon sa punong kahoy, fanasya, siya ay nakalimot. Walam najid lahu azma. Si Adam hindi niya ginusto na kumain doon. Ang sinabi ni Allah, fanasya, nalimutan niya. Wala siyang, hindi na sariling pagnanasa. Fanasya, walam najid lahu azma. Walang nakita si Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam na azm. Kumbaga yung malakas na kagustuhan na kumain doon sa punong kahoy. Falamma dhaqa ash-shajara, badat lahuma sawatuhuma. Nung sila ay kumain doon sa punong kahoy na yun, badat lahuma sawatuhuma. Nabuksan sa kanila o nahayag ang kanilang sawatuhuma, ang aurah. Ano yung sawatuhuma? Wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqil janna, at sila ay nagsimula
pitasin ng mga dahon sa paraiso at upang itakip sa kanilang mga private part. Yun ang nangyari. Pagkakain nila doon sa punong kahoy, badat lahuma sawatuhuma. Nabuksan o nahayag sa kanila ang kanilang aura. Sinabi ng mga ulama, ano yung sawatihima dito na nabuksan sa kanila? Ito ba ay meron silang damit tapos biglang natanggal? Yun ang dapat natin linawin. So walang nabanggit dito na meron silang damit, tapos pag nung kinain nila ang punong kahoy, nawala yung damit nila at nakita ang kanilang private part. Ang sinasabi ng mga ulama dito, sapagkat hindi natin alam kung ano yung itsura na nangyari, so pinakamalapit na kahulugan na nangyari, yung sawatuhuma nandyan na. Bago pa sila kumain doon sa punong kahoy, nandyan na yung aura nila. Kumbaga nakikita na, pero hindi na nila nare-realize na ito ay aura. Hindi nila alam na ito ay aura na dapat takpan. So para lumapit, ang ating pagkakaintindi, ihalin tulad natin sa isang bata. Kapag ang isang bata, 2 years old hanggang 5 years old, kahit na maglakad dito yan na walang damit, wala siyang pakialam. Nakuha nyo? Wala siyang pakialam. Sapagkat hindi niya nare-realize na ang kanyang aura ay kailangan takpan. So habang lumalaki ang isang bata, nare-realize niya na kailangan pala takpan ito kasi bawal. So yun mismo ang nangyari sa dalawang mag-asawa. Nung kinain nila ang punong kahoy, nagkaroon sila dalawa ng realization na kailangan takpan. Sapagkat nabuksan o nahayag sa kanila ang kanilang kahihiyan at nag-start na sila, watafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah, at sila ay nagsimula pitasin ang mga dahon sa paraiso upang itakip sa kanilang aura. So yun ang nangyari sa kanilang dalawa, sinabi ng mga ulama. Taubatullahi ala Adam wa Hawa. Ngayon, nung nakagawa ng kasalanan ang dalawang mag-asawa, sila ay instant, agad-agad na humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, si Hawa, hindi siya nagipagtulungan kay Iblis. Yan ang dapat natin intindihin. Hindi niya tinulungan si Iblis na i-convince si Adam na kumain. Sabay silang kumain mismo. At yung masuliya, yung responsibilidad, ng paggawa ng kasalanan, sila mismo dalawa ang lilitisin sa bagay na yon. Ngayon sila ay fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alay. Fatalaqqa, siya ay nagbitaw ng mga salita. Si Adam nagbitaw ng mga salita mula sa kanyang Panginoon ng isang mga kalima. At yung kalima na yon, fataba alay. Ang tafsir ng mga ulama sa kalima na sinabi dito sa Suratul Baqarah ay yung istighfar. Duaul istighfar. Ano yun? Sa Suratul Araf, qala rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yun yung sinabi doon na kalimatin fataba alay, at pinatawad sila doon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Silang dalawa humingi ng kapatawaran. Zalamna anfusana, tunay na nalinlang namin ang aming mga sarili. Wa illam taghfir lana, kung hindi mo kami papatawarin, mabibilang kami sa mga nalugi. Hubut alal ard, pinatawad sila ni Allah. Walang nangyaring original sin. Okay? Walang original sin na nagawa si Adam at saka si Hawa, sapagkat yung kasalanan nila pinatawad na ni Allah. Di ba sa mga ibang religion, may tinatawag na original sin. Yun daw yung ginawa ni Adam at si Hawa. Paano magkakaroon ng original sin kung saan pinatawad na ni Allah ang kanilang kasalanan? Doon pa lang, humingi na ng kapatawaran si Adam at si Hawa sa kanilang nagawa. So pinatawad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinababa sila sa lupa. Yun ang naging takdir ni Allah. Bi kudratillah, pinababa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. Sinabi ni Allah, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Doon nagsimula na bumaba si Adam at si Hawa sa lupa. Sinabi ni Allah, bumaba kayo sa lupa, ba'dukum li ba'din adu. Ang isa sa inyo, ang magiging sitwasyon nyo sa lupa, aduun li ba'din adu. Magkakaaway-away. Sa tingin nyo, nangyari na to? Maraming mga taong, tingnan nyo,
mga gera, sa bahay pa lang magkakaaway na. No? Nagpapatayan, hindi magkasundo. So noon pa lang pinauna na ni Allah na magkakaroon ng pag-aaway-away, hindi pagkakasundo ng mga tao. Ba'dukum, kumbaga yung adawa, yung away na mangyayari sa inyo, dito nyo sa lupa gagawin, hindi sa paraiso. Ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. At sa lupa, doon kayo mamumuhay hanggang sa bawian kayo ng buhay. Qala fiha tahyawn wa fiha tamutun. Dito kayo mabubuhay at dito kayo mamamatay. Wa minha tukhrajun at dito kayo ilalabas. Ma'siyat Adam, ihtijajuhu ala Musa. Ngayon, bitaqdirillah, si Adam at si Musa alayhi salam nagkaroon ng napababa na sa lupa. So wala na tayong idea kung anong ginawa nila at kung saan sila bumaba, kung saan lugar. Pero may mga Israeliyat na sinasabi, may mga ulama na nagkukwento sa kwento ni Adam, si Hawa doon daw nababa sa Jeddah. Kaya tinawag na Jeddah, grandmother. Doon daw nilibing si Hawa. At tapos si Adam, ang unang tapak niya sa lupa, doon daw precisely sa Sri Lanka. Doon daw nababa. Pero lahat yun ay Israeliyat. Sri Lanka? Di ba? Walang dalil sa Quran at Hadith kung saan sila napunta sa lupa. Una, wala pang mga country sa panahon na yon. Paano mo ma-justify kung sa Sri Lanka nga o sa Jeddah? Pangalawa, sa panahon ni Nuh alayhi salam, nagkaroon ng dilubyo. Maaring nagkaroon ng pag-iiba-iba yung mga isla. Di ba? Paano mo mahahanap saan dito si Adam? Saan dito si Hawa? Pangatlo, ano yung makukuha nating benefits na malaman natin kung saan sila bumaba? Di ba? Walang aral doon. Ang aral dito yung ginawa nila. Kung paano sila, kung ano yung binanggit sa Quran, doon tayo kumukuha ng aral. Okay? Ngayon, si Musa at si Adam, nag-usap sila. Nag-usap silang dalawa dahil si Musa, alayhi salam, ay sinisisi niya si Adam. Di ba? Ano yung sinisisi niya? Ano yung hadith na yon? Si Adam, kaya bakit niya nilabas ang kanyang sarili at ang kanyang mga angkan sa paraiso? Kumbaga napakaganda ng buhay niya sa paraiso. Bakit siya lumabas doon? 'Di ba? So, ang tono ng salita ni Musa alayhi salatu wassalam, sinisisi niya si Adam kung bakit siya napalaya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arahu Allahu Adam. Pinagtagpo sila ni Allah. Si Adam at si Musa. Kasi si Musa alayhi salam, sinasabi niya, Ya Rabbi abuna Adam, akhrajna wa nafsahu minal jannah. Minalabas kami sa paraiso at ang kanyang sarili mula sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arahu Allahu Adam. Pinakita ni Allah si Adam kay Musa. Nagtagpo sila. Sinabi niya, Anta Adam. Sinabi ni Musa, faqala lahu na'am. Ako si Adam. Yes. Qala anta alladhi nafakha Allahu fika min ruhi. Ikaw ba yung binigyan ni Allah? Nafakha, iniihip niya sa iyo ang kanyang ruh. Wa asjada lakal malaika, at pinasujud niya sa iyo ang mga malaika. Pinagpatirapan niya sa iyo ang mga malaika. Wa 'allamakal asma, at tinuro niya sa iyo yung mga pangalan. Ano yung mga pangalan na yun? Sinabi natin wala tayong idea kung ano yung mga pangalan na yun. Qal, na'am, yes, ako yan. Qala fama ma hamalaka an akhrajtana wa nafsaka min al-jannah. Ano yung nagdala sa iyo kung bakit mo pinalabas ang iyong sarili at kami mula sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tinanong niya si Adam. Kumbaga, tinisisi niya si Adam. Di ba? Faqala lahu Adam, man anta? Sinabi ni Adam, sino ka? Sabi na, ana Musa. Ako si Musa. Qala anta Musa bani Israel? Ikaw ba si Musa nang galing sa angkan ng Israel? Alladhi kallamaka Allahu min wara'i hijab, na kung saan kinakausap ka ni Allah directly, walang tagapamagitan ng anghel. Falam yaj'al bainaka wa bainahu rasula. Sinabi na, na'am, yes, ako. Ako yon. At sinabi ni Adam, fatalumuni ala qadrin qad sabaka min Allahil qada qabli. Sinisisi mo ba ako sa isang bagay na kung saan tinakda na ni Allah? Ang ginamit na dalil ni Adam, yung qadr. Kumbaga, itong pagtatagpo natin ngayon, nandito tayo sa mundo. Halimbawa,
Hindi ka ba naniniwala na ito ay tinakda ni Allah? Ang tanong doon, hindi ka ba naniniwala na ito ay tinakda ni Allah? Pag sinabihin mong hindi, ibig sabihin nagkamali yung pagtatakda ni Allah. Yung ilmullahil azali, yung walang limitasyon na kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkamali. Di ba? Ibig sabihin lahat ng bagay na to ay tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung ginawa ko na pagkain doon sa punong kahoy, kasalanan ko yun. Pero ako ay nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pinatawad niya ako. So hindi mo na ako masisi doon. Sapagkat ito ay pinatawad na ni Allah sa akin. At sino nagpalabas sa akin? Sino nag-decide? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Biqudratillah, siya ang nag-decide na ako ay mapalabas sa paraiso. At yan lahat yan ay tinakda ni Allah. So ngayon, sa lahat na nangyari na ito, sinisisi mo ko sa mga tinakda na yun ni Allah? Wala nang nasabi si Musa alayhi salatu wassalam. Sapagkat qadr. Pero yung qadr, hindi natin pwedeng gawing dalil sa paggawa ng kasalanan. Halimbawa, gagawa ko ng kasalanan kasi ito yung tinakda ni Allah. Di ba? Pero yung mga nakalipas na nangyari, sasabihin natin yun na ay tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Rasulullah, fahajja Adam Musa. Nagtagumpay yung hadith o yung dalil ni Adam kay Musa. Kung ibig sabihin, ang magiging rajih, ang magiging tama, ang tama dun sa nag-usap na dalawa ay si Adam alayhi salatu wassalam. Wafat Adam alayhi salam. Paano nagtapos ang buhay ni Adam sa mundo? Paano yung saan siya nanirahan sa lupa? Ilang years siyang nanirahan? Ano yung umr niya? Anong edad ni Adam alayhi salatu wassalam? Lahat ng yan, wala tayong idea kung kailan. Ilang taon siya namuhay sa mundong ito, saan siya namatay, di ba? At ilan ang naging anak niya, wala tayong idea. Ang tanging pinanghahawakan natin yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung akhir lahadat, yung pinakahuling pangyayari sa buhay ni Adam alayhi salatu wasallam, na kung saan kinuwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, inna Adam lamma hadarahu al-maut, qala li bani. Sinabi ni Adam alayhi salatu wassalam nung dadatnan siya ng kamatayan, sinabi na sa kanyang mga anak, inni ashtahi min thimaril jannah. Katunayan, namimiss ko o hinahangad ko, sabi niya, namimiss. Ibang tawag doon? Namimiss o hinahanap-hanap ko yung prutas sa paraiso. Nung siya ay dadatnan ng kamatayan, yun ang kanyang sinasabi. Fadhahabu, at yung mga anak niya umalis upang hanapin yung tinatawag ni kanilang ama na bunga ng paraiso. Fastaqbalathumul malaika. At ang mga malaika ay nadatnan sila. Nadatnan niya yung mga anak ni Adam. Sinabi ng mga malaika, ya bani Adam, o mga angkan ni Adam, saan kayo pupunta? Ma turidun. Wa ma tatlubun. Anong hinahanap ninyo? Qala abuna marid. Washtaha min thimarid jannah. Ang aming tatay ay may sakit na. At siya ay hinahanap niya ang mga bunga ng paraiso. Kung baga namimiss na niya yung mga kinakain niya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu lahum irji'u faqad qadi abukum. Bumalik na kayo sapagkat ang inyong ama patay na. Wala na siya. Faqad qadi abukum. Faja'u, at dumating yung mga malaika na yon, nakita sila ni Hawa. Nakilala niya sila. Siyempre, galing siya sa paraiso, si Hawa. Nakilala niya yung mga malaika at natakot siya. Faladat bi Adam, at siya ay nagtago kay Adam alayhi salatu wassalam. At sinabi ni Adam alayhi salatu wassalam, fa inni fakhalli bayni wa bayna malaikati rabbi. Lumayo ka, sabi niya sa kanyang asawa, hayaan mo ako at ang mga malaika ni Allah. Kumbaga, hayaan mo na. Kumbaga, gusto niyang protektahan ba si Adam alayhi salatu wassalam. Sabi na, hindi na kailangan. Hayaan mo ako at ang mga malaika niya, mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kami nang mag-usap-usap. Faqabaduhu, at doon na siya binawian ng buhay. Wagassalu, at hinugasan nila, pinaliguan nila si Adam. Sino na naligo? Yung mga malaika, mga anghel. Wakaffanuhu, at kafan. Binihisan nila si Adam kung yung ginagawa natin sa janaza. Di ba? Wasallu alay, at nagsala ang mga malaika kay Adam. Masala.
So, ano, mga malaika nagsala kay Adam. Thumma adkhalu qabrahu, at nilibing nila si Adam alayhi salam. Wada'u fihi thumma hathu alayhi, nilagyan nila ng lupa. Thumma qalu, at sinabi ng mga malaika, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. O angkan ni Adam, ito yung sunna ninyo kung paano maglibing ng patay. Ibig sabihin, sa panahon pa ni Adam alayhi salatu wassalam, tinuro na ito ng mga malaika kung paano maglibing ng patay. Subhanallah. So dito nagtapos ang buhay ni Adam. Wala nang iba. Wala na tayong makikitang informasyon patungkol sa buhay ni Adam. Maliban lang sa nabanggit sa Quran at nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At yung mga hadith dyan na kumbaga ganito kakapal. Kung gagawin nating libro, yung mga Israeliyat, ganito kakapal. Yung mga impormasyon patungkol sa mga propeta na kinuha na iba sa Quran, yung mga Israeliyat, mayroon pang narinig na si Adam at si Hawa, nung nasa mundo sila, hinahanap nilang isa't isa. Ginawa nilang love story, subhanallah. At nagtagpo daw sila doon sa Jabal Arafah. Kaya tinawag na Jabal Arafah dahil doon sila nagkilala. Arafah bainahuma. Di ba? Nakita na yung mga yung mga Israeliyat na mga impormasyon, walang ganyan. Pinababa sila sa lupa, wala na tayong idea kung saan sila na pumaba, ilang taon sila namuhay sa lupang ito. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazak.